Pinalad si Lara sa ikalawang pagkakataong sumali siya sa Binibining Pilipinas. Subalit, sadyang mapagbiro ang tadhana. Habang unti-unting nagkakaroon ng katuparan ang pangarap ni Lara, ay saka naman dumating ang isa sa pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Pa, pwede niyo na ma-extend yung bakasyon niyo. Huwag na kayo malis. Anak, hindi pwede. Walang kasama ang mama at kapatid mo sa London. Isa pa, pinakausapan ko lang ang boss ko na makauwi ako rito para sa pageant mo. Mahirap na, baka mawalan pa ako ng trabaho. Papsi, mamimiss mo kayo eh. Naglalambing pang anak ko, may papapsi-papsi ka pa. Eh, si Rhea lang naman tumatawag sa akin ng ganyan. Teka nga muna, bakit parang nagiging iyakin ka ngayon, ha? Kung makaiyak ka, parang ito na huli natin pagkikita. Pa naman, nag-aasar ka pa eh. Basta pa nga kung mapupunta ko sa Japan na manonood ka ng pageant ko. Oh, syempre. Kaya kailangan ko umalis para makapagpag-good chat ako sa boss ko na makapagbakasyon ulit ako sa October. Sige, asahan ko yun, Papa. Dapat nandun ka sa October. Dapat makita kita doon, ha? Promise. Darating ako doon para suportahan ka. Ilang buwan matapos ang tagpong iyon. Pa, bakit parang hindi ka mapakali? Wala. Bigla ko lang naalala si Lara. Papa talaga. Hindi nakakatulog nang hindi ako tinetext. Ano nangyayari sa'yo? Tatawag ako ambulansya. Ako, na. Mawawala rin to. Naninikip ang dibdib. Sandali, tatawag ako! Pa! Sandali pa! Pa, sandali! Hindi ko alam kung paano tatanggapin ni Lara to. Pero bahala na. Anong sabi? Kailan daw sila darating dito? Di pa daw tiyak. Marami pa daw silang aasikasuhin papeles. Ano nangyari? Tita Yoni, ano nangyari dito? Bakit tahimik kayong lahat? Tita Tess, anong nangyari dito? Ang papa mo, wala na. Inatak siya ng asma kaninang madaling araw. Sa gitna ng paghahanda ni Lara para sa nalalapit na Miss International Pageant, biglang namaalam ang isa sa itinuturing niyang inspirasyon para sa kanyang mga pangarap. Tulad ng pagpanaw ng kanyang lola Laura, isang malaking dagok para kay Lara
ang pagkawala ng kanyang ama. Lapitan mo na siya. Hindi ko kaya, ma. Hindi ko kaya makita siya sa loob ng kama na yun. Alam ko masakit. Pero wala na tayong magagawa. Kailangan maging matibay tayo at matatag. Lalo na ngayon. At magagawa lang natin yun pag natanggap natin na nasa tabi na siya ng Panginoon. Sige na, anak. Sige na. Sige na. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko, upang tayo'y di magkalayo. Sana'y lagi kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong mundo. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang himig natin ay aawitin ko. Sana ay pakinggan, tayo ay walang hanggan. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman. Sa kabila ng lungkot na dulot ng pagkawala ng kanyang ama, pinilit ni Lara na maging normal ang lahat, lalo pat kailangan na niyang maghanda sa nalalapit na kompetisyon sa Japan. Subalit, Lara? Oh, Meron kang alas 9 appointment ha. Alas 8 na, late ka. anak. Alam kong masakit ang nawala ang papa mo. Pero Ma, sa tingin niyo po ba,
ituloy ko pa yung laban ko sa Miss International. Alam mo, nung una talagang ayaw kitang payagang pumunta rito. Pero naisip ko, bakit nga ba kita pipigilan? Tama ang papa mo. Wala nang mas masarap pang tagumpay para sa magulang kung hindi makitang magtagumpay ang mga anak nila sa mga pangarap nila. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Pero sana tandaan mo, ang laban mo ay naging laban na rin ng papa mo. At dahil sa laban na yan, yan ang magiging daan para sa mga pangarap mo na naging pangarap na rin ng papa mo.